Kumuha ng malalim na hininga. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang basta kwento ng isang batang nagpakita ng mabuting asal. Ito ay isang kwento ng dignidad, ng katotohanan, ng isang mundo na madalas nagpaparusa sa mga taong gumagawa ng tama. At bago pa man magsimula ang lahat, gusto kong ipakilala sa inyo ang mga taong magdadala sa atin sa isang gabi na hindi nila malilimutan kailanman. Ang unang tauhan natin ay si Nathaniel Cruz. 18 taong gulang. Taga-Tondo, Maynila. Siya ay isang working student na nag-aaral ng accountancy sa isang state university sa lungsod. Bawat umaga, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Nathaniel. Niluluto niya ang kanyang sariling pagkain, nagbibihis ng maayos kahit ang kanyang damit ay galing sa ukay-ukay, at lumalakad ng ilang metro para makasakay ng jeep papunta sa trabaho. Siya ay mapayapang tao. Matyaga. Mabait ng walang dahilan. Ang uri ng tao na kahit pagod na pagod, makikita mo pa ring humingiti sa mga estranghero. Nagtatrabaho si Nathaniel bilang crew sa isang Donald's sa May Espana Boulevard. Part-time. Gabi lang. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Pagkatapos ng trabaho, tutuloy siya sa klase ng umaga. Ganoon ang buhay niya. Walang pahinga. Walang reklamo. Ang pangalawang tauhan natin ay si Lolo Crisanto Bautista. 73 taong gulang. Matanda na. Yumuyuko na ang likod niya sa dami ng taon. Nakatira siya mag-isa sa isang maliit na kwarto sa may Sampaloc. Ang kanyang asawa ay namatay 3 taon na ang nakaraan. Ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa. Mayroon siyang anak sa Japan, isa sa Saudi Arabia, at isa pa sa United States. Nagpapadala naman sila ng pera. Pero ang pera ay hindi katumbas ng presensya. Hindi katumbas ng isang kamay na hawak ang kamay mo habang natutulog ka. Hindi katumbas ng isang tinig na tatawag sa iyo ng itatay ng personal, ng may init, ng may pagmamahal na nararamdaman mo sa dibdib. Kaya bawat Miyerkules ng gabi, lumalabas si Lolo Crisanto. Naglalakad ng dahan-dahan mula sa kanyang kuarto, dala ang kanyang lumang patpat, nakasuot ng maayos na polo na tumatanda na ang kulay, at pupunta sa pinakamalapit ng Donald's. Hindi siya nagpupunta roon para sa pagkain. Nagpupunta siya roon para sa liwanag. Para sa ingay. Para madama niyang may buhay pa sa paligid niya. Para hindi siya matulog nang nag-iisip na siya lang ang nag-iisang tao sa mundo. At ang ikatlong tauhan natin ay si Manager Veronica Lim. 30 taong gulang. Mataas ang noo. Maayos ang buhok. Laging may hawak na clipboard. Siya ang shift manager ng Donald's na iyon tuwing Miyerkules ng gabi. Mahirap malaman kung ano talaga ang laman ng puso ni Veronica. Sa labas, siya ay mahigpit. Professional. Laging nakatuon sa mga numero, sa oras, sa sistema. Pero sa loob, mayroon siyang sariling mga sugat na hindi niya ipinapakita sa sinuman. Ito ang 3 tauhang magtatagpo sa isang gabi sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng isang fast food restaurant sa gitna ng maingay na Maynila. At ang tagpuan ng lahat ng ito ay magsisimula sa isang simpleng galaw ng kamay. Sa isang malamig na Miyerkules ng Oktubre. Bago ko ituloy ang kwentong ito, sandali lang. Kung ikaw ay nakikinig sa kwentong ito ngayon, at nararamdaman mo na ang bigat ng kwentong ito, kahit hindi pa nagsisimula, gusto kitang hilingin ng isang bagay. I like mo ang video na ito. I-share mo ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa mga taong kailangan marinig ang kwentong tulad nito. At kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel na ito, ngayon na ang tamang oras. Pindutin mo ang subscribe button at ang notification bell para hindi ka mapalampas ng kahit isang kwento. Dahil ang bawat kwentong ibinabahagi namin dito ay hindi lang para sa entertainment. Ito ay para sa kaluluwa. Para sa puso. Para sa lahat ng taong nagnanais marinig na ang pagiging mabuti ay palaging may halaga, kahit hindi ito agad nakikita ng mundo. At bago tayo magpatuloy, gusto ko ring malaman saan ka nanood ngayon? Taga saan ka? Ilagay mo sa comment section ang iyong lugar, dahil gustong-gusto naming malaman kung gaano kalayo naaabot ng mga kwentong ito. Taga Mindanao ka ba? Taga Visayas? Taga Metro Manila? O marahil ay nasa ibang bansa ka ngayon, nakikinig habang nangangarap ng umuwi? At comment mo. Nakikinig kami.
Ngayon, bumalik tayo sa ating kwento. 8:30 ng gabi. Pumasok si Nathaniel sa McDonald's na may dala pang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga libro. Bago siya mag-uniform, inilapag muna niya ang kanyang bag sa locker room, sinuklay ng 2 beses ang kanyang buhok, at sinimulan ang kanyang shift ng walang reklamo. Ganoon lagi si Nathaniel. Tahimik. Hindi nagrereklamo. Gumagawa ng trabaho niya nang walang kailangan pang sabihing gawin. Ang gabi na iyon ay hindi naman espesyal sa simula. Maraming customer. Maingay ang restaurant. Mabilis ang takbo ng oras kapag abala ka. Mga 9:00 na ng gabi nang pumasok si Lolo Crisanto sa pintuan. Dahan-dahan. Hawak ang kanyang patpat sa kanang kamay. Nakatingin sa paligid na parang isang batang pumapasok sa isang lugar na bagong-bago pa rin sa kanya kahit daang beses na niyang napuntahan. Nagpunta si Lolo Crisanto sa counter at umorder ng isang burger lang. Ang pinakamura. At isang kape. Regular size. Binayaran niya ng eksaktong halaga, kumuha ng resibo at naghanap ng pwesto. Lagi siyang umuupo sa sulok. Sa mesa na may malaking bintana kung saan makikita ang daan. Nakaupo siya roon, dahan-dahang kinakain ang kanyang burger, nakatingin sa labas, at umiinom ng kape tuwing sisimulan na itong lumamig. Nakita siya ni Nathaniel. Hindi naman ito ang unang beses na nakita ni Nathaniel si Lolo Crisanto. Sa loob ng 3 buwang nagtatrabaho siya sa restaurant na iyon, halos bawat Miyerkules ay nandoon ang matanda. Minsan nagtataka si Nathaniel. Minsan nakatingin siya sa matanda habang nagtatrabaho, naiisip kung may kasama ba ito, kung may hinihintay, kung may kadahilanan ang tiyak na pagdating nito bawat linggo. Ngunit sa gabi na iyon may nangyaring kakaiba. Habang dahan-dahan na tinatapusin ni Lolo Crisanto ang kanyang burger, tumayo siya para kumuha ng ketchup sa counter. 2 pakete lang. Hindi naman malayo. Pero habang bumabalik siya sa kanyang mesa, may napansin si Nathaniel. Natitisod ang paa ng matanda. Ang sahig sa tapat ng kanyang mesa ay basa. May natumba ng inumin ang isang batang customer kanina at kahit punasan na ng ibang crew, mayroon pa ring natitirang kahalumigmigan. Makinis. Mapanganib para sa isang matanda na may mabagal ng galaw. Nakita ni Nathaniel ang panganib bago pa man ito mangyari. Tumakbo siya. Hindi nag-isip. Hindi nagdalawang isip. Binitiwan niya ang tray na hawak niya at tumakbo papunta sa matanda. Nakarating siya roon ng eksakto sa sandaling nagsimulang mawala ang balance ni Lolo Crisanto. Nahawakan niya ang braso ng matanda. Malakas. Matibay. Pinigilan ang pagbagsak. Saglit na nanahimik ang buong restaurant. Si Lolo Crisanto ay namumutla. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang patpat niya ay nahulog sa sahig. Nakita mo sa kanyang mga mata ang takot, ang hiya, ang pasasalamat, lahat sabay-sabay, na parang isang taong hindi sanay na may tumutulong sa kanya. Ayos ka po ba, Lolo? Tanong ni Nathaniel, mababa ang boses, patay mali siya ang ngiti para hindi mapahiya ang matanda. Huminga ng malalim si Lolo Crisanto. Anak. Salamat. Salamat, ha. Pinulot ni Nathaniel ang patpat. Iniabot sa matanda. Saka siyang umiti ulit at sinabihang dahan-dahan lang at tinulungan niyang maiupo ulit sa mesa. Medyo basa po kasi ang sahig doon, Lolo. Maingat po kayo. Sus, bulong ng matanda, medyo natawa na rin kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Akala ko na talaga mahuhulog na ako. Matagal na akong hindi nahuhulog, ayaw ko nang ang matuto ulit. Natawa si Nathaniel. Totoong tawa. Hindi panlalasing. Hindi politenes lang. Totoong natuwa siya sa biro ng matanda. Kain na po kayo, Lolo. Lalambig na ang kape ninyo. Ikaw naman, bumalik ka na sa trabaho mo. Baka mapagalitan ka pa namin. Hindi naman po. Ayos lang, sabi ni Nathaniel. At bumalik siya sa kanyang trabaho. Pero hindi niya malimutang tingnan si Lolo Crisanto tuwing may pagkakataon siya. At tuwing nagtatinginan sila, umingiti ang matanda sa kanya. Maliit na ngiti. Ang uri ng ngiti na nagmumula sa puso ng isang taong hindi sanay na napapansin. Maaga pa lang ay naramdaman na ni Nathaniel na may espesyal sa matandang ito. Hindi niya matukoy kung bakit.
Baka ang kalungkutan sa mga mata nito. Baka ang paraan ng pag-iingat nito sa bawat galaw, parang alam nito na walang tutulong sa kanya kung matisod siya. Baka ang katotohanan na isang oras na ang lumipas at nandoon pa rin ang matanda, nag-iisang nakaupo sa sulok, walang kausap, walang katabi, pero hindi pa rin umaalis. Mga 10 minuto bago mag-10 ng gabi, lumapit ulit si Nathaniel sa mesa ng matanda. Dala niya ang isang tray na may 2 packet ng French fries. Lolo, pasensya na po. Ito po'y hindi kasama sa order ninyo pero sobra-sobra po ito sa kusina. Malulugi lang po kung itatapon. Alam nilang dalawa na kasinungalingan iyon. Walang sobra-sobra na French fries sa McDonald's. Pero tinanggap ni Lolo Crisanto ang French fries nang may ngiti sa labi at luha sa gilid ng mata na pinigilan niyang tumulo. Salamat, anak. Kamusta na ang pag-aaral mo? Nagulat si Nathaniel. Alam po ninyo na nag-aaral ako, Lolo. Nakikita ko ang iyong bag tuwing papasok ka. Puno ng libro. At ang iyong mata, anak, ang mata ng isang taong maraming iniisip. Mag-aaral ka. Sigurado ako. Ngumiti si Nathaniel. Accountancy po. Accountancy, ulit ng matanda, parang tinatikman ang salita. Magaling. Mag-ingat ka. Ang mga numero ay mapaglinlang. Pero ang tao, tumingin ang matanda sa kanya ng diretsyo. Ang tao ay hindi kailanman magsisinungaling sa mata mo kung marunong kang tumingin ng tama. Hindi agad nakasagot si Nathaniel. Parang may sinabi ang matanda na tumama sa kanya sa lugar na hindi niya inaasahan. Ano po ang pangalan ninyo, Lolo? Crisanto. Crisanto Bautista. Pero ang mga apo ko dati, tinatawag nila akong Lolo Santong. Lolo Santong po pala. Ikaw? Nathaniel po. Nathaniel Cruz. Nathaniel, ulit ng matanda. Pangalan ng isang santo. May responsibilidad kang dala sa pangalang iyan, anak. Bago pa makasagot si Nathaniel, may boses na tumawag sa kanya mula sa likod. Cruz. Malamig ang tono. Mataas. Malinaw. Si Manager Veronica. Nakatayo siya sa ilang metro lang, nakasilip ng nakita. Ang mukha niya ay hindi madaling basahin pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tray ng French fries na nasa mesa ni Lolo Crisanto. Lumayo si Nathaniel sa mesa. Lumapit sa manager. Ano iyan? Tanong ni Veronica, mababa ang boses pero matalim. French fries po, ma'am. Binigay mo sa customer. Po. Binigay mo ang French fries sa customer nang hindi iyon binayaran? Saglit na nanahimik si Nathaniel. Sinabi ko pong sobra-sobra iyon sa. Wala kaming sobra, Cruz. Alam mo iyan. Lahat ng produkto namin ay naka-inventory. Kahit isang piraso ng French fries, naka-inventory. Huminga si Veronica. Ang ginawa mo ay pagnanakaw ng ari-arian ng kumpanya. Nagpatigas ang mukha ni Nathaniel. Ma'am, matanda po yung taong iyon. Mag-iisang oras na siyang nakaupo roon ng mag-isa. Binili niya lang yung pinakamura naming. Hindi ko tinatanong kung sino ang taong iyon, Cruz. Tinatanong ko kung bakit mo ibinigay ang produkto ng kumpanya ng walang bayad. Dahil tama po ang gawin. Saglit na natahimik si Veronica. Tumingin sa kanya. Pagkatapos ay lumingon sa direksyon ni Lolo Crisanto. At doon nagsimula ang bagay na magbabago sa gabi na iyon. Naglakad si Veronica papunta sa mesa ni Lolo Crisanto. Tumindig ang balahibo sa braso ni Nathaniel. Sundan niya ang manager. Excuse me, sir, sabi ni Veronica, maayos ang tono pero walang init. Ilang oras na po kayong nandito? Kung wala na po kayong order, kailangan na po naming i-free up ang mesa para sa ibang customers. Tumingin si Lolo Crisanto sa manager. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang tray. Isang baso ng kape, halos ubos na. Isang French fries na halos wala na rin. Naiintindihan ko. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Lolo, hindi po kayo kailangang, simula ni Nathaniel. Cruz. Isang salita lang mula kay Veronica. Pero sapat na para patahimikin siya. Tahimik na sinuot ni Lolo Crisanto ang kanyang patpat. Dahan-dahang kinuha ang kanyang lumang bag, tiningnan ni Nathaniel ang matanda at nakita niya ang bagay na hindi niya matanggap.
Walang galit sa mata ni Lolo Crisanto. Walang reklamo. Para bang sanay na siya. Para bang hindi ito ang unang beses na sinabihang umalis sa isang lugar na siya lang ang nag-iisa roon. Para bang matagal na niyang tinatanggap na ganoon ang mundo para sa mga tulad niya, matanda, mag-isa, walang nagmamalasakit. At iyon ang pumatay kay Nathaniel. Hindi ang galit. Hindi ang pride. Kundi ang katahimikan ng isang matanda na sanay ng baliwalain. Ma'am, sabi ni Nathaniel, at sa tono ng kanyang boses ay naroon ang lahat ng sinusubukan niyang pigilin. Ma'am, isa po itong matanda na mag-iisang oras lang po dito nakaupo. Bumili po siya. May bayad po siya. At hindi po siya gumagambala sa sinuman. Cruz, wag mo akong ituturo kung paano ko papatakbuhin ang aking shift. Hindi po kayo ang nanghihiram ng mesa niya, ma'am. Siya po ang nagbayad para maupo roon. Naramdaman ng lahat sa paligid ang nangyayari. Ilang crew ang tumigil sa ginagawa. Ilang customers ang lumingon. Ang restaurant na dati ay puno ng ingay ay unti-unting naging tahimik sa sulok na iyon. Nathaniel. Ngayon ay pangalan na ang ginamit ni Veronica. At sa tono ng kanyang boses ay may bagay na nagbago. Hindi na lamang manager na nag-uutos. May bagay na mas malalim. Mas malamig. Kung hindi ka papayag na sundin ang aking utos, lalabas tayo sa labas ng restaurant para pag-usapan ang iyong kontrata. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi agad. Hindi sa isang segundo. Pero doon nagsimula ang tirang ng kwentong ito. Si Lolo Crisanto ay nakatayo na, hawak ang kanyang patpat, at mahinahon pa rin ang kanyang mukha. Ngumiti siya kay Nathaniel. Maliit na ngiti. Makulay sa kalungkutan. Anak, sabi ng matanda, mahinahon, mababa. Salamat na. Umuwi na ako. Lolo, hindi po kayo kailangang. Nathaniel. Muli siyang ngumiti. Ikaw ay isang mabuting tao. Huwag mong hayaang masira ang mabuting bagay na iyan dahil sa akin. Hindi ko iyon kayang tanggapin. Lumakad na si Lolo Crisanto. Dahan-dahan. Papalabas ng pintuan. At habang lumalabas ang matanda, may isang bagay sa dibdib ni Nathaniel ang nag-init at nag-apoy. Tumingin siya kay Veronica. At sa unang pagkakataon sa kanyang maikling buhay bilang isang taong laging tahimik, laging nagtitiis, laging pinipigilan ang kanyang sarili para hindi mawala ang trabaho, para hindi masagabal ang kapayapaan. Binuksan ni Nathaniel ang kanyang bibig. At nagsalita siya. Ma'am, sabi ni Nathaniel, at ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tuwid na. Malinaw. Gusto ko pong malaman kung anong rulo ng kumpanya ang nagsasabing hindi pwedeng umupo ang isang matanda ng matagal sa isang restaurant na binayaran niya ng kanyang sariling pera. Nag-angat ng kilay si Veronica. Hindi siya sanay na sumasagot ang isang crew sa kanya ng ganoon. Cruz. Nasa operations manual po ba iyon, ma'am? Dahil sa lahat ng training na dumaan sa akin, hindi ko naaalala ang batas na nagsasabing may time limit ang isang paing customer para maupo. Napahinto si Veronica. Sandali lang. Pero napansin iyon ni Nathaniel. Napansin din ng mga kasama niyang crew na nanonood mula sa likod ng counter. Ang ginawa mo, sabi ni Veronica, mas mababa na ang tono, mas maingat. Ang pagbibigay ng produkto ng walang bayad ay isang malinaw na paglabag. Tatanggapin ko po ang kahihinatnan ng French fries, ma'am. Kung kailangan ninyong ibawas iyon sa sahod ko, ibawas ninyo. Pero ang matanda, ang pag-upo niya roon, iyon ay hindi paglabag sa anumang patakaran. At alam po nating dalawa iyon. Matagal na tumingin si Veronica kay Nathaniel. Sa paligid nila, ang mga customer ay nagkunwaring hindi nakikinig pero malinaw na nakikinig. May isang babae sa kalapit na mesa na may hawak na cellphone, nakalagay sa ibabaw ng mesa, at hindi matiyak ni Nathaniel kung nagre-record o hindi. Hindi na ito mahalaga sa kanya sa sandaling iyon. Ang mahalaga sa kanya ay ang lumabas na pintuan kung saan nawala si Lolo Crisanto. Labasan tayo, sabi ni Veronica sa wakas. Mahinahon ang boses. Wala nang emosyon. At iyon, sa karanasan ni Nathaniel, ang pinakamasamang tanda. Sinundan ni Nathaniel si Veronica sa maliit na opisina sa likod ng kusina. Isang silid na may isang mesa, isang computer,
ilang nakasabit na schedule sa dingding, at isang kihis monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng restaurant. Isinara ni Veronica ang pinto. Dahan-dahang inilapat ng manager ang kanyang clipboard sa mesa. Umupo. At para sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tumingin si Veronica kay Nathaniel nang hindi bilang isang problema na kailangang ayusin, kundi bilang isang tao. Alam mo ba kung gaano katagal ako nagtatrabaho para makamit ang posisyong ito? Tanong niya. Hindi galit ang tono. Halos pagod. Hindi sumagot si Nathaniel. 7 taon, sabi ni Veronica. 7 taon ako naging crew, naging team leader, naging assistant manager, bago nila ako ginawang shift manager. 7 taon nang walang late, walang absent na walang valid na dahilan, walang paglabag sa kahit isang patakaran. Tumingin siya sa mesa. At alam mo kung bakit? Dahil sa mundong ito, Nathaniel, ang mga patakaran ay nagpoprotekta sa lahat. Pag sinimulan mong labagin ang isa, susunod ang isa pa. Pagkatapos ay isa pa. At bago mo pa maalaman, wala ng sistema. Wala ng ayos. Kaya ko pinahahalagahan ang mga patakaran. Ma'am, sabi ni Nathaniel, maingat ang salita, naiintindihan ko po iyon. Pero hindi po lahat ng tama ay nakalagay sa rulebook. Sa trabaho, lahat ng tama ay nakalagay sa rulebook. Hindi po ako sumasang-ayon. Muli silang nagtinginan. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito, sabi ni Veronica sa wakas. Dahil matagal ka na rito at malinis ang iyong record. Pero kung maulit ito, Nathaniel, kailangan kong i-report ito sa area manager. At hindi ko masisigurado kung anong mangyayari pagkatapos noon. Nanghina ang dibdib ni Nathaniel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanan ng sinabi ng manager. Alam niya ang ibig sabihin noon. Alam niya kung ano ang mawawala sa kanya kung mawawalan siya ng trabaho. Ang tuition niya para sa susunod na semester. Ang renta niya. Ang pagkain niya. Lahat ng tinipon niya sa loob ng 3 buwan ng pagod na trabaho. Naiintindihan ko po, ma'am, sabi niya sa wakas. At lumabas siya ng opisina. Bumalik sa trabaho. Kinuha ang kanyang tray. Nagpatuloy. Ganoon ang ginawa niya. Ganoon ang palagi niyang ginagawa. Nagpatuloy. Pero sa loob niya, may isang bagay na hindi na bumalik sa dating ayos nito. May isang bagay na nabasag. Hindi yung uri ng basag na masakit, kundi yung uri na nagbubukas. Tulad ng isang bato na binabasag ng tubig sa loob ng maraming taon, dahan-dahan, tahimik, hanggang sa isang araw ay bumukas ito at lumabas ang liwanag. Sa natitirang oras ng kanyang shift, ilang beses niyang tiningnan ang sulok na mesa. Ang mesa ni Lolo Crisanto. Bakante na iyon. Malinis na ng linisan ng ibang crew. Parang wala ng bakas ng matanda. Parang hindi siya nandoon. Pero nandoon siya. Para kay Nathaniel, nandoon pa rin siya. At nang mag-2:00 na ng madaling araw at tapos na ang shift ni Nathaniel, nag-uniform siya, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng restaurant. Ang gabi ay malamig na. Ang kalsada ay halos walang tao na. Ang mga ilaw ng espana ay kumikinang sa basang sementong kalsada mula sa ulan na dumaan nang hindi niya napansin. Naglakad si Nathaniel papunta sa kanyang hintayan ng jeep. At doon, sa bangketa, nakaupo sa isang maliit na bakanting space sa tabi ng isang tindahang sarado na, ay si Lolo Crisanto. Nagtitiwala ang ulo. Natutulog. Natulala si Nathaniel. Sandali lang siyang nanatiling nakatayo roon, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit. Lumuhod siya sa harapan ng matanda at tiningnan ito ng malapitan. Matanda at mapayapang mukha ni Lolo Crisanto habang natutulog. Ang kanyang patpat ay nakahawak pa rin sa kanyang kamay kahit sa tulog. Ang kanyang polo, ang lumang polo na tumatanda ang kulay, ay bahagyang kumapit sa hangin ng gabi. Lolo, mahinahon na tinawag ni Nathaniel. Lolo Santong. Nagising si Lolo Crisanto. Nanlaki ang mga mata. Nagulat. Pagkatapos ay nakilala si Nathaniel at huminga ng malalim. Ay! Ikaw pala. Lolo, bakit po kayo natutulog dito sa bangketa? Umiling si Lolo Crisanto. Hindi natutulog. Nagpapahinga lang. Lolo. Tahimik. Pagkatapos ay ngumiti ang matanda.
Naghihintay ng jeep. Ito pong oras, Lolo, wala ng jeep papunta sa Sampaloc. Kailangan pong kumandeng. May pera naman ako. Sigurado po ba kayong okay kayo? Tumingin si Lolo Crisanto sa kanya ng matagal. May sinusukatan. May tinatantiya. Parang isang matandang karpintero na tinitignan ang kahoy bago niya ito hukayan, sinisigurado kung saan ang butil, kung saan ang lakas, kung saan ang marupok. Bakit ka mag-aalaga sa isang matanda na hindi mo naman kakilala, anak? Simpleng tanong. Pero para kay Nathaniel, parang binalian siya ng tuhod nito. Kilala ko na kayo, Lolo. Lolo Santong kayo. Nagtatrabaho kayo noong bata pa kayo, sigurado ako. Nagmahal kayo. Nagpapalaki ng pamilya. Nagtiis. At ngayon, Miyerkules, pumupunta kayo sa McDonald's hindi dahil sa pagkain, kundi dahil kailangan ninyo ng lugar na mailiwanan. Natigilan si Lolo Crisanto. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, ang mga matandang mata na pinigilan ang luha sa loob ng maraming taon, ang mga matang nakaranas ng pagkawala ng asawa, ng pag-alis ng mga anak, ng pagtanda ng mag-iisa. Pumiyok. Hindi pa tumatulo. Pero pumiyok. Matalino kang bata, bulong ng matanda. Hindi po ako matalino, Lolo. Nakikinig lang po ako. Ilang segundo ang lumipas. Ang gabi ay tahimik sa paligid nila. Isang motorsiklo ang dumaan sa malayo. Isang pusang lumukso mula sa isang kahon. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng ulan at ng malapit na ilog. Malayo ang bahay ko, sabi ni Lolo Crisanto sa wakas. At matanda na ang aking mga buto. Sasamahan ko po kayo, Lolo. Hindi kaya. Sasamahan ko po kayo, ulit ni Nathaniel. Hindi tanong. Hindi alok. Pahayag. Tumingin ang matanda sa kanya. Pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Kumanding sila. Si Nathaniel ay nagbayad, kahit tumutol si Lolo Crisanto, kahit sinabi ng matanda na kaya niyang bayaran ang sarili niya. Nagbayad si Nathaniel at wala nang ibang sinabi. Sa loob ng tricycle, tahimik sila sa simula. Ang ingay ng makina ay pumapalit sa lahat ng salitang hindi nila masabi. Pagkatapos ay nagsalita si Lolo Crisanto. Natatakot ka bang mawalan ng trabaho? Tuwid ang titig ni Nathaniel sa unahan. Opo. Pero hindi ka pa rin tumigil kanina. Hindi po. Bakit? Matagal bago sumagot si Nathaniel. Tumingin siya sa bintana ng tricycle. Sa mga ilaw ng gabi na dumadaan. Sa mga kalye ng Maynila na kahit sa gabi ay may buhay pa rin, kahit hinahangad ng bawat tao sa kalsada ang pagpapahinga. Kasi po, sabi niya sa wakas, kung hihinto na ako sa paggawa ng tama, dahil takot akong magparusahan, ano na lang po ang natitira sa akin. Walang sagot si Lolo Crisanto. Pero ang kanyang kamay, ang lumang kamay na may mga ugat at kulubot at taon ng trabaho, ay dahan-dahang lumipat at haplos na lumapat sa braso ni Nathaniel. Isang sandali lang. Maikli. Pero para kay Nathaniel, para sa batang nagtatrabaho ng alas 8 ng gabi hanggang alas 2 ng umaga, nag-aaral ng umaga, natutulog ng hapon, walang pahinga, walang nagtatanong kung kumain na siya, kung okay na siya, kung kaya pa niya. Iyon ay sapat na. Dumating sila sa Sampaloc. Nagpalit ng sasakyan ng isang beses. At nang makarating sila sa kinaroroonan ng matanda, isang maliit na gusaling may kamalig na pintuan at mga halaman sa labas na maingat na inalagaan, kahit kalahati ay nalalanta na, tumayo si Lolo Crisanto at bumaba ng tricycle. Tumalikod siya kay Nathaniel. Pasok ka, sabi ng matanda. Nagulat si Nathaniel. Lolo, wag na po. Maaga pa akong gising bukas para. Pasok ka. Magluluto ako ng champorado. Lolo, alas 3 na ng umaga. Alam ko. Magluluto ako ng champorado. At may ganoon lang na tono ng isang matandang hindi natatanggap ng hindi, lumakad si Lolo Crisanto papunta sa pintuan ng kanyang kwarto, binuksan ito at pumasok. Nanatili si Nathaniel sa labas ng sandali. Nakatayo. Nagtataka. Ngumiti. At sumunod. Ang kwarto ni Lolo Crisanto ay maliit. Isang higaan. Isang mesa. Isang aparador na may ilan-ilang larawan sa ibabaw nito. Isang maliit na kusina sa sulok.
Isang ilaw na bahagyang dilaw ang liwanag, nagbibigay sa lahat ng bagay roon ng tono ng alaala. Sa mga larawan sa aparador, nakita ni Nathaniel ang isang babae. Matanda na, umingiti, nakadamit na asul. Sa tabi niya si Lolo Crisanto, mas bata noon, mas tuwid ang likod, mas maliwanag ang mata. Ang asawa ko, sabi ni Lolo Crisanto nang makitang tinitignan ni Nathaniel ang larawan. Si Sean. Shona. Pero tinatawag ko siyang Sean. Maganda po siya, Lolo. Siyempre naman. Tawa ng matanda. Mahinahon. Puno ng pagmamahal na hindi pa rin kumukupas kahit 3 taon na ang lumipas. Ang kagandahan niya, anak, ay hindi mo makikita sa mga litrato. Makikita mo lang iyon kung kasama mo siya sa isang masamang araw at mumiti siya sa iyo at biglang parang okay na ang lahat. Nanatiling nakatingin si Nathaniel sa larawan. Namimiss ninyo siya ng husto, hindi po ba, Lolo? Matagal na katahimikan. Bawat segundo ng bawat araw, sabi ni Lolo Crisanto, at sa boses niya ay naroon ang bigat ng katotohanan iyon. Hindi drama. Hindi pagmamalabis. Simpleng katotohanan ng isang taong natutong mabuhay kasama ang kawalan pero hindi pa rin sa naisagaan ng mga araw nang walang ang taong mahal niya. Nagluto ng tsamporado si Lolo Crisanto. Sa maliit na kaldero. Mainit. Matamis. At habang naghihintay si Nathaniel, tumingin siya sa paligid ng kwarto at unti-unting naintindihan niya kung sino talaga si Lolo Crisanto. Sa sulok ay may maliit na mesa na puno ng mga papel. Mga litrato ng mga bata. Mga drawing na may nakalagay na, para kay Lolo, sa sulok, malinaw na gawa ng mga maliliit na kamay. Sa ibabaw ng aparador ay may mga tropeyo, luma na at medyo kulayan, na may nakalagay na Crisanto Bautista, Outstanding Teacher, 1,900 at 98. At sa gilid ng mesa ay may mga lumang libro na ang takip ay nangangaltas na, mga aklat ng literatura, ng kasaysayan, ng pilosopiya. Guro si Lolo Crisanto. O naging guro. Dating guro. Tumingin si Nathaniel sa tropeyo at saka sa matanda na abala sa pagluluto. Naging guro po kayo, Lolo. Lumingon si Lolo Crisanto. Nakita ang tinitingnan ni Nathaniel. At mumiti siya. Ang ngiting iyon na puno ng mga alaala ng isang buhay na hindi palaging madali pero palaging makabuluhan. 30 taon, sabi niya. 30 taon akong nagturo ng Filipino at kasaysayan sa isang public high school sa Sampaloc. Nagturo ako sa mga batang hindi pa sila ipinanganak nang magsimula ako. Kumulo ang tsamporado sa kaldero at binabaan ni Lolo Crisanto ang apoy. Marami sa kanila ay nawala ng pag-asa sa akin. Marami rin ang nagtagumpay. At sa bawat isa sa kanila may kinuha ako at may ibinigay. Ganoon ang pagtuturo. Hindi one way ang agos. 2 kayong nagbabago sa bawat silid-aralan. Nilapitan ni Nathaniel ang mesa at umupo sa maliit na bangkito. Lolo, bakit po kayo nag-iisa? Ang mga anak ninyo. Mabuti ang mga anak ko, agad na sabi ni Lolo Crisanto. Maingat ang tono. Para bang gustong maging patas. Nagpapadala sila. Tumatawag. Tuwing Pasko ay nagvi-video call. Ang bunso ko, si Alon, nagpadala pa ng bagong cellphone para mas madali kaming makausap. Pero hindi sila nandito. Matagal na katahimikan. Hindi sila nandito, ulit ng matanda, at sa ulit niya ng mga salitang iyon, mas mabigat ang timbang. Para bang sa unang pagkakataon ay sinabi niya ito nang hindi niya sinusubukan itong baguhin, itago, o gawing mas magaan. Hindi sila nandito. At hindi ko sila masisi. Mahal ko sila. At ang pagmamahal ay minsan nangangailangan ng kalayaan. Pinayagan ko silang umalis. Pinayagan ko silang maghanap ng mas magandang buhay. At hindi ko mabawi iyon ngayon dahil lang nag-iisa na ako. Pero lumalabas kayo tuwing Miyerkules, sabi ni Nathaniel. Para lang may kasama. Ibinigay ni Lolo Crisanto ang tasa ng tsamporado. Umupo sa tapat ni Nathaniel. Hawak ang kanyang sariling tasa. Tuwing Miyerkules, sabi ng matanda, mababa ang boses, ay kaarawan ng aming kasal ni Sean. 26 ng Oktubre. Miyerkules na nakaraang taon. Miyerkules ng taon na iyon na ikinasal kami. Hindi ko sinasadya, Nathaniel, pero tuwing Miyerkules ay parang mas malakas ang pagkawala niya. Parang mas maliwanag ang kanyang kawalan.
Kaya lumalabas ako. Para hindi ako maupo dito sa silid na ito at marinig ko lang ang katahimikan. Hinawakan ni Nathaniel ang kanyang tasa ng tsamporado at hindi uminom. Dahil hindi niya alam kung anong sasabihin. Minsan, ang tamang bagay ay hindi ang pagsasalita. Minsan, ang tamang bagay ay ang manatiling nandoon. Nandoon lang. Upang ang taong nag-iisa ay malaman na may nakikinig. Kaya iyon ang ginawa ni Nathaniel. Nandoon siya. At ininom nila ang kanilang tsamporado sa maliit na ilaw ng kwarto ni Lolo Crisanto, sa gitna ng gabing Miyerkules, sa Sampaloc, sa Maynila, nang walang ibang nakakaalam na nangyayari ang isang bagay na mahalaga. Mahalaga hindi dahil ito ay espektakular, kundi dahil ito ay totoo. Iniwan ni Nathaniel si Lolo Crisanto ng maaga. Bago mag-alas 4 ng umaga, tumayo na siya, nagpasalamat, at naglakad pa uwi sa kanyang sariling tirahan na ilang istasyon ang layo. Sa buong paglalakad niya, hindi siya makatulog ng isipan. Naiisip niya si Veronica. Ang kanyang trabaho. Ang babala. Ang posibilidad na maaari siyang palayasin. Naiisip niya si Lolo Crisanto. Ang matandang natutulog sa bangketa. Ang lumang tropeyo na nagsasabing outstanding teacher. Ang larawan ng asawa. Ang tsamporado. At naiisip niya ang sarili niya. Ang Nathaniel Cruz na 18 taong gulang, taga-Tondo, anak ng isang nanay na nagtatrabaho sa probinsya at nagpapadala ng 500 sa kanya tuwing ika-15 ng buwan, mag-aaral ng accountancy, nagtatrabaho ng gabi, nag-aaral ng umaga, natutulog ng hapon, paulit-ulit, walang katapusan. Ang Nathaniel Cruz na sa loob ng 10 buwan ng kanyang buhay sa Maynila ay hindi pa nakakaramdam ng pagkain ng tsamporado ng may kasama. Hindi siya umiyak sa paglalakad niya pauwi. Pero malapit siya. Napakamalapit. Dumating siya sa kanyang maliit na inuupahang silid. Isinakay ang bag humiga. At bago pa man niya maisinara ang kanyang mga mata, may nagpadala sa kanya ng mensahe. Hindi niya kilala ang numero. Pero ang mensahe ay nagsasabi ng ganito. Nathaniel. Si Lolo Santong ito. Binigyan ni Alon ng cellphone. Hindi ko ginagamit kadalasan. Pero gusto ko lang sabihin salamat sa tsamporado. At sa pakikinig. Matulog ka na. May klase ka bukas. Natawa si Nathaniel. Kahit pagod. Kahit malapit ng umiyak. Natawa siya. Sumagot siya ng isa lang na linya. Matulog na rin kayo, Lolo. Bukas Huwebes na. Hindi na Miyerkules. Matagal bago sumagot ang matanda. Tutu. Pero okay na ako ngayon. Ibinaba ni Nathaniel ang cellphone. Inunat ang katawan sa manipis niyang banig. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, natulog siya ng maaga. Nang buo. Nang walang balisang iniisip sa dilim. Pero ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa isang magandang gabi. Dahil kinabukasan, nang dumating si Nathaniel sa kanyang shift, may naghihintay sa kanya. Hindi si Veronica, kundi ang area manager. Si Inel Domingo Santos. 45 taong gulang. Matikas ang damit. Maingat ang buhok. Nakatayo sa labas ng opisina ng manager ng may hawak na folder. At nang makita ni Nathaniel si Inel Domingo Santos, hindi siya tumakbo. Hindi siya nagkunwaring hindi niya ito nakita. Tuwid siyang naglakad. Ang kanyang mga paa ay may sariling desisyon kahit ang kanyang dibdib ay nagbabagang puno ng takot. Nathaniel Cruz, tanong ni Amy Santos. Opo. Pasok ka. Pumasok sila sa opisina. Nandoon din si Veronica, nakatayo sa sulok, hindi nakatingin kay Nathaniel. Umupo si Amy Santos sa likod ng mesa. Binuksan ang folder. Natanggap namin ang ulat ng nangyari kahapon ng gabi, sabi niya. Kasama na ang CCTV footage. Natayo ang loob ni Nathaniel. Pero nanatiling tuwid ang kanyang ulo. May gusto ka bang sabihin bago pa man tayo magpatuloy? Tanong ni Amy Santos. Huminga ng malalim si Nathaniel. At nagsalita. Sir, binigyan ko po ng French fries ang isang matandang lalaking nag-iisang nakaupo roon ng halos 1 oras. Bumili po siya. Nagbayad po siya. At nang sinabihang umalis na siya, tumayo siya ng walang reklamo dahil sanay na siya sa ganoon. Sanay na siyang baliwalain.
At iyon po ang hindi ko matanggap. Tahimik si Amy Santos. Tiningnan niya si Nathaniel ng matagal. At kung gagawin mo ulit, gagawin mo pa rin? Sandali lang ang pag-aalangan ni Nathaniel. Opo, sir. Narinig ni Nathaniel si Veronica na huminga ng malalim sa sulok. Ibinaba ni Amy Santos ang folder. Sandaling tumingin sa kisam. Pagkatapos ay tumingin ulit kay Nathaniel. Alam mo, sabi niya, at ang tono ng kanyang boses ay nagbago. Hindi na opisyal. Hindi na malamig. Bago ako naging area manager, crew din ako. Sa Quiapo. Mga 20 taon na ang nakaraan. Huminto siya. May matanda ring regular na customer noon sa amin. Bawat linggo. Nag-iisa. Alam mo kung ano ang ginawa ng manager naming noon? Binibigyan siya ng libre. Tuwing linggo. Walang sinabi. Walang ulat. Ginagawa lang nila iyon dahil tama. Naramdaman ni Nathaniel ang isang bagay na gumuho sa loob ng kanyang dibdib. Ang problema sa ating sistema ngayon, patuloy ni Amy Santos, ay pinalitan natin ang kabutihang loob ng patakaran. At minsan kailangan nating alalahanin kung bakit tayo pumasok sa ganitong trabaho. Lumingon siya kay Veronica. At para sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakita ni Nathaniel ang mukha ng manager niya nang hindi nakabalot sa otoridad. Naroon ang pagod. Naroon ang sarili niyang mga tanong. Naroon ang isang taong matagal nang sinusubukan na maging tama sa loob ng isang sistemang hindi palaging nagbibigay ng espasyo para sa kabutihan. Veronica, sabi ni Amy Santos, mahinahon, ang ulat na ito, hindi ko air file. Nagulat si Veronica. Sir, hindi ko air file. Pero gusto ko nang maliwanagan tayo lahat tungkol sa kung paano natin tinatrato ang mga customer na tulad ng matandang iyon. May protocol tayo para sa senior citizens. May diskwento. May priority. Kailangan nating gamitin ang mga iyon ng may puso, hindi lang bilang checkbox sa rulebook. Bumalik ang tingin ni Amy Santos kay Nathaniel. Ang French fries, ibabawas sa petty cash ng branch. Hindi sa sahod mo. Hindi makasalita si Nathaniel sa loob ng ilang segundo. Sir D. Nagsimula siyang magsalita. Bumalik ka na sa trabaho mo, Cruz. At salamat. Lumabas si Nathaniel ng opisina. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng ilang segundo, hindi gumagalaw. Ang ingay ng restaurant ay bumabalik sa kanyang mga tainga. Ang amoy ng pagkain. Ang maliwanag na ilaw. Ang mga boses ng mga customer. Normal. Lahat ay normal ulit. Pero hindi. Hindi na normal ang lahat para sa kanya. Dahil may natutuhan si Nathaniel na gabing iyon na hindi niya mahahanap sa kahit saang libro ng accountancy. Na ang pinakamahalagang bagay na maaari mong i-account sa buhay ay hindi ang pera. Hindi ang ari-arian. Hindi ang oras. Kundi ang mga sandali kung kailan pinili mong maging tao sa harap ng isang mundo na nagsasabing okay lang na huwag. Lumabas si Nathaniel ng restaurant ng maaga ng kaunti sa katapusan ng kanyang shift nang may pahintulot ni Veronica na hindi na siya tiningnan ng may galit kundi may bagay na mas komplikado at mas matapat. Nag-text siya kay Lolo Crisanto. Lolo, okay po ba kayo? Matagal bago sumagot. Pero sumagot. Okay naman. Nagluto ng lugaw. Bakit? Ngumiti si Nathaniel. Wala lang po. Gusto ko lang malaman. Ikaw, okay ka ba sa trabaho? Tumingin si Nathaniel sa gusaling kinaroroonan ng restaurant. Sa maliwanag na dilaw na ilaw sa loob. Sa mga mukha ng mga tao na pumapasok at lumalabas. Sa mundo na laging nagmamadali at laging may mas importanteng lugar na pupuntahan. Okay na po ako, Lolo, sabi niya. At pagkakataon iyon, totoo iyon. Naglakad si Nathaniel pauwi sa gabi ng Maynila. Sa kanyang likod ay ang ilaw ng restaurant na dahan-dahang lumiliit habang lumalalim ang kanyang mga hakbang. Sa harapan niya ay ang dilim ng kalsada na siya ay patuloy na lalakad. Pero sa kanyang dibdib ay may isang bagay na hindi dati nandoon. Hindi yaman. Hindi katanyagan. Hindi garantiya. Kundi ang simpleng kaalaman na minsan ang tamang bagay ay hindi kailangang maging maginhawa. Hindi kailangang ligtas. Hindi kailangang walang kahihinatnan.
Sapat na ito ay tama. At sa sampalok, sa isang maliit na kwarto na may dilaw na ilaw at mga lumang libro, at isang larawan ng isang babaeng nakasuot ng asul na damit, ay nakaupo si Lolo Crisanto sa kanyang mesa. Hawak ang kanyang tasa ng lugaw. Tumingin sa larawan ni Sean. At sa unang Miyerkules ng matagal na panahon, hindi siya umiyak. Ngumiti siya. Maliit lang. Maikli lang. Pero naroon. Dahil natuklasan niyang muli ang isang katotohanang nakalimutan niya sa kalahatan ng kanyang pag-iisa. Na sa mundong ito, sa kabila ng lahat ng pagod at kalungkutan at mga araw na pakiramdam mo ay wala kang halaga. May mga taong tulad ni Nathaniel. Mga taong hindi naghanap ng dahilan para maging mabuti. Dahil para sa kanila, ang pagiging mabuti ay hindi kailangang may dahilan. Sapat na ang tama ay tama. Sapat na ang tao ay tao. At sapat na ang isang gabi ng tiyemporado, ng pakikinig, ng pagtangkilik sa isang matandang hindi mo kakilala. Para mabago ang dalawang buhay ng walang makakaalam. Walang headline. Walang applause. Walang reward. Basta totoo. Basta mabuti. Basta tama. Katapusan.